my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus. Testimonies are not yet over. And the stories continue Because God never stops moving. Daily life sharing is back. real life, real talk, real life talk. Pagpapala ng Diyos ay nakadepende sa pangako niya sa iyo. Gusto niyo magtagumpay ang inyong mga anak? Simple lang. Maglingkod kayo sa Panginoon na hindi yan trabaho. Maglingkod kayo sa Panginoon, hindi yan duty. Maglingkod kayo sa Panginoon dahil buhay nyo, hininga nyo. Pagkakataon nyo yan, ng reward na yan ay inyong ma-enjoy. People need the Lord. Hallelujah! Hello, mga ka-daily life sharing. Magandang panahon sa ating lahat. Umuulan ng pagpapala. Yes, mga kaabangers. Praise the Lord. Kumusta na Luzon, Visayas at Mindanao? Oo. Tayo muli ay nandito sa ating masayang programa, punong-puno ng aral. Ang Daily Life Sharing. Yes! Lahat ng mga masisipag mag-share, mag-like. Panahon na Amen. na atin pong talagang ilimbag ang lahat sa ating mga kanya-kanyang kaibigan. Muli ang Daily Life Sharing. Yes! Real life, Real talk. real people! Nakuha din ang practice namin. Nag-practice pa naman kami. Nahabang pa itong mga lalaki ito. So- Gising na ba kayo? Gising Sorry na po, ba? sorry po, sorry po. Sa sobrang gising, di namin sila napansin. Yan. Salamat sa mga masisipag na nag-invite. Hallelujah. Minsan pa, Jesus, abutin mo ang lahat ng mga nakikinig sa programang ito. Sama-sama tayo muli. Mag-like, mag-share, mag-tag, mag-invite. Invite, invite. Amen. Awit tayo. Minsan pa, Jesus. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin niya. Sa puso ko'y walang ibang iibigin. Buhay ko'y walang ibang mitiin. Ikaw
Amen. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Yung lahat ng may hininga sa puwis ang ngalan niya. Kalooban ito ng ating Diyos Ama. Katawan na iindak, kasabay ang paglundag. Pumalakpak ng may galak sa presensya niya. Oh, shout out yan. Ikaw lamang, Jesus, mamahalin. Prayer warriors, kaway. Sa buhay ko'y walang ibang iib. Kaway sa Taguig Assessor's Office. Yan. Hello kay Mayan Corcuera. Praise the Lord. Ikaw Shout out lamang, sa O Ate Diyos, Kasing, kay ang Ate lahat Raz, sa ng akin. Pagtanawan, Batang. Lahat ng may hininga, lahat ng may hininga, Sa The Hub of Christ. sa puri sa ngalan niya. Kalooban ito ng ating Diyos Ama. Hello sa Monte Hermoso family. Pastor Katawan Salim. na iindak, Namiss namin dito sa studio. sabay ang paglundag. Pumalakpak ng may galak sa presensya niya. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Amen, amen. Sa puso ko'y walang ibang iibigin. Sa buhay ko'y walang Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Lahat ng may hininga, lahat ng may hininga, mapuri. Sa The Hub of Christ, Ramon. Yan, taga Ramon. Kalooban ito ng ating Diyos Ama. Katawan na iindak, katawan na iindak, kasabay ng paglundag. Pumalakpak ng may galak sa presensya niya. Oh, shout out yan sa silay. Hallelujah. Let's praise Let's praise the Lord. Hallelujah. Purihin siya. Christ ang hagdanan. Hallelujah. Hello kay Pastor Samuel at Salve Siruela. Pumalakpak ng may galak sa presensya niya. Kuya Albert! Shout out na, Kuya Albert! Alright! Alright! Good afternoon, everyone! Nandito naman po kami sa DLS kung saan kung tawagin ay Daily Life Sharing! Ako mga kapatid, share lang po tayo dyan ha! Mga kapatid dyan, Mawawala ka na sa camera! Atras! Take two! Okay! Nasabi yan ha! Stay lang kayo dyan ha! Isang linggo na tayo nagpa-practice. Brother, live ito, live. Oh, yes! Ah, po, kaya sobra siyang alam. isang driver, meron na naman ako na pasahero ngayon. Bago? Nakikita nyo, hindi lamang sila na ngayon, kundi habang panahon silang love team ng Paranaque. Lahat ng mahiling niya. Welcome muna, welcome mo. Welcome here in the DLS. Sila po ay sila. Sila po sila. At salamat ko po. Ganyan po talaga ha. Magsalita ka. Bumati ka tayo. Hello po sa inyo lahat. Ayun. Ako po. Ako si Danilo Salamat, Yeah! Ilan taon ka na, tatay? 78 years Oh! old. Tay, ikaw naman. Ako si Sister Flor Salamat, 73 years old. Oy! Ang love team ng The Hub of Christ para Paranaque! Yan. Hello sa The Hub of Christ. Anong lugar ni
sabi ni Bea Dubiard, sa hyper ni Kuya, nakalimutan na niya ang sasabihin niya. Bea, mas madala pagka-hyper rito. Hello po, Tatay Danilo and Mami Flor. Sabi ni Sheila, Igiko Manuel. Yan. Pastor Yogi, bumati ka. Hello, kaway-kaway sa lahat ng mga taga-Pasig. Siyempre, yung aking anak na nagtatatapos si Bihon, ang aking nanay na napakaganda. Kaway-kaway sa aking mga apo at sa mga pinsan ko sa Japan. Konnichiwa sa inyong lahat dyan, kay Lagreta at kay Amara Asa, at sa isang pinsan ko na nasa Germany, si Archie. Kaway-kaway po sa inyong lahat dyan. Maroon po kayo ng daily life, sharing araw-araw. Yan, amen. Hello kay Pastor Erica Akag ng The Hub of Christ. Luna, nasaan na ang ibang mga The Hub of Christ? Oh, may babatiin pa tayong happy birthday, Pastor Dong. Palitan mo tugtog. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday Sa to iba, you. ng kaibigan, kapatid. Happy birthday. Patricio ng The Hub of Christ. Happy birthday. Davao. Happy birthday. Happy birthday. Birthday to you. Wow. Happy birthday to you. Kaway-kaway kayo dyan. Happy birthday. Happy birthday to you. At happy anniversary ng The Hub of Christ Ilang Cavite. Second year anniversary nila ngayong Sunday. Ito po ay gaganapin sa The Atik Cafe. Alas 3 ng hapon, ako po ang speaker nila. Ayon. At happy 37th year church anniversary ng Love Fellowship International Kalumpit, Bulacan. Sa pangunguna ni Pastor John Sanoy. 3 p.m. din ang speaker si Pastor Dong Campoy. Yan. At ngayong Sabado po ay atin namang Building Bridges Leadership Training sa The Hub of Christ Paranaque. Ang tema, Cultivate to Activate. Kaya lahat ng mga manggagawa ng Panginoon, mga pastor, mga kamanggagawa, you are very much welcome. Ang simbahan natin ay tapat lamang ng City Hall ng Paranaque. Maraming salamat po. Hallelujah. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Hello, Sister Zoe. Thanks, nakapasok ka. Andyan din sina Brother Albert and Sister Lisa. Wow, grabe. Talaga naman. Amen. Salamat sa Diyos. Talagang ating programang ito ay naka-isang linggo na pala. Anong araw na pala ngayon? Martes na. So, nakikita natin ang ginagawa ng Panginoon. Amen. Awit tayo, Pastor Dong. Yung awit, ang original composition ng ating anak, Minsan Pa. Minsan pa, Jesus, baguhin mo ako. Minsan pa, Jesus, baguhin ang puso. Tanging ikaw lamang ang katiyakan nito. Kaya't tanging hiling minsan pa. Minsan pa, Jesus, baguhin mo ako. Minsan pa, Jesus, hipuin ang puso. Tanging ikaw lamang ang katiyakan nito. Kaya't tanging hiling minsan pa. Sa grasya mo, diba? Ako'y pinalaya sa grasya mo. Ako'y maniniwala sa grasya mo, diba? Ako ay tiyak na tagumpay sa grasya mo. Ako'y may kalakasan sa grasya mo, habang ako'y may kagalakan sa grasya mo, taba.
Kikilos ka, Jesus, minsan pa. Minsan pa, Jesus. Baguhin mo ako. Minsan pa, Jesus, ipuin ang puso. Tanging ikaw lang ang katiyakan nito. Kaya't tanging hiling minsan pa. Sa grasya mo. Habang ako'y pinalaya sa grasya mo, habang ako'y maniniwala sa grasya mo, habang ako ay tiyak na tagumpay Sa grasya mo. habang ako'y may kalakasan sa grasya mo, habang ako'y may kagalakan sa grasya mo, habang kikilos ka, Jesus, minsan pa, minsan pa. Panginoon, salamat po na kami po ay hindi laging binibigo habang kami ay nabubuhay sa mundong ibabaw na ito. Kami po ay laging, Lord, dumudulog sa trono mo pagkat ito ang wika mo sa iyong mga salita sa pamamagitan ng iyong lingkod na si Apostol Pablo. Na huwag kaming mag-atubiling lumapit sa mahabagin mong trono pagkat doon namin masusumpungan ang iyong kalinga at habag sa panahon na ito'y aming kailangan. Kaya Lord, salamat po sa pribilehiyo na ito na kami ay iyong magamit, Panginoon, maging instrumento at gamitin upang ipahayag ang iyong di matingkalang pag-ibig at walang sukat at di nagmamaliw na pagmamahal sa iyong mga anak na patuloy mong sinisinta, patuloy mong minamahal. Kaya Lord, pagpalain mo ang mga buhay na naririto, nakakapanood, nakakarinig, at abutin ng iyong mabuting balita tungkol sa iyong anak na si Kristo Jesus. Salamat po, Ama. Salamat, Holy Spirit. Purihin ka at sambahin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Mga kaibigan, mga kapatid, ang mga kasama natin sa loob ng ating studio ay mga masisipag na naglilingkod sa kape at pandasal. Yan. Yun. Yan po ay ating Spirit Evangelism Community Ministry na nag-aabot ng napakaraming mga buhay sa harap at sa labas ng City Hall ng Parañaque. Yan. Ito po si Tatay, sabi niya 78 years old, pero naglilikod sa Panginoon. Di ba, Tay? Tay, kwento mo nga, gaano kasarap maglingkod even in your old age. Yan. Kwento mo nga, Tay. Masarap magtimpla ng kape si Tatay. Sarap ang timpla ng kape. Aha. Sarap ang makipag-usap sa mga tao. Di pa nakakakilala sa Panginoon Jesus. At salamat at nakakapag sa edad namin ito ay nagagawa pa namin makapag-record para sa Panginoon Jesus. Wow! Sabi Hallelujah! ni Pastor Samuel, Happy Father's Day! Yan! Salamat sa Diyos, Pastor Albert, Brother Albert! Thank you po. Yan! Ayun. Gaano ka kasaya na naglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng kape at pandasal. Sumisigaw sa kalsada. Aba, talaga naman po. Mm. Araw-araw ginigising ako ni Lord para lang maghayag ng salita dyan sa street preaching. Dahil ang kape, pandesal ay to everyone. Ayun! Grabe! Yes. Ang init talaga. No sound daw. Maxwell de la Cruz, hello sa inyo. Ay, Pastor Yogi, ikaw naman. Gaano kasarap ang humayo ng humayo. Hindi kilala, pero hinahayuan. Amen! Maraming salamat po. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon sapagkat serving God is our greatest reward. Kaya napakabuti po ng ating Panginoon. Binigyan niya tayo
Parañaque City Hall. Yung mga nangangailangan po ng tulong ay amin pong inaabangan sa harapan ng Parañaque City Hall at sila po inaaya namin upang magkape at pandesal at may kasama pa pong counseling. Kaya pinagpala po ang lahat ng mga tao dyan sa harap ng City Hall po sapagkat sila po ay pinagpala upang maging pagpapala dahil sila po ay nakakilala rin sa ating Panginoong Heso Kristo. Amen. Wow, salamat po sa inyo. Salamat sa kasipagan ninyong lahat. Talaga namang napakahalaga ipakilala si Jesus sa lahat ng tao. Amen. Mas masarap ipahayag ang mabuting balita dahil nagbibigay ng pag-asa. Pag ang ikinukwento, masamang balita, nakakapanghina ng loob. Kaya tayo na, sama-samang ipahayag ang kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Hello, Pastora Maria Victoria Gagarin Manga. O, kompleto yan ha, sister. Oh. Salamat sa Diyos, mga ka-daily life sharing. Pakinggan po natin ang mensahe ng Panginoon na inilagay ng Diyos sa puso ni Pastor Dong Campoy. Amen. So, praise the Lord. Praise be the name of Jesus. Okay? So, kitang-kita natin dito sa sinasabi ng salita ng Diyos na God never fails. Di ba? Ang Diyos ay hindi po siya talagang nambibigo ng tao. Di po tayo mabibigo sa ating mga pag-asa. Kaya nga sabi ng Romans chapter 10, di ba, verse 11, na ang sino mang manalig sa Kanya ay hindi po mapapahiya at sino mang magtiwala, tatawag sa pangalan Niya ay hindi po mabibigo. Kaya talaga po ang Diyos kapag siya'y manalig, ang tao'y manalig sa Kanya, sa Diyos, ay talaga pong ang Diyos talaga ay magtitiwala sa atin. Siya po talaga ay magbibigay reward sa atin. Sabi ng Hebrew 11, di ba? Hindi po ang binigay, kundi ang rewarder ang pinakamahalaga. Kasi siya ang pinaka-source ng ating buhay. Siya ang ating lahat-lahat. Kaya ang Diyos ay laging tapat and God is able, God is faithful, and He will reward always all our labor. Lahat talaga ng ating mga pinagpagalan ay talagang tayo ay Kanyang gagantimpalaan. Lahat ng Kanyang mga anak na't Kanyang tinutunghayan, lahat ng mga tinitingnan niya, ang Diyos talaga ay nagbibigay talaga ng gantimpala. Kaya kapag wala po tayo sa Kanya, wala po tayong magagawa. Sabi ng John 14, di ba? Na kapag siya ang nagsabi na kapag siya ang iyong daan, siya ang iyong katotohanan, siya ang iyong buhay, sabi sa John 14:6, ay talagang makikita mo ang daan na ikaw ay magkakaroon ng access sa piling ng Ama. At wala pong ibang daan, kundi siya talaga ho. Siya po yung ating katiyakan, siya po yung ating kasapatan, siya po yung ating kagalingan, siya po yung ating talagang mapamaniwalaan, siya po yung ating talagang maasahan. Kaya ang Diyos po talaga ay kapag nagtiwala tayo sa Kanya, talagang Kanya po tayong kakalingain, Kanya po tayong tawag niyan kakalungin sa Kanyang malabay na pakpak. Sabi ng Exodus, di ba? Chapter 19. Pansinin natin doon. Sabi ng Bible ay ganito. Sabi ng salita ng Diyos ay ganito. Tayo yung Kanyang we are the kingdom of priests. We are His kingdom, kingdom of priests. Tayo yung lugar ng Kanyang pananahanan. At tayo Kanyang gagamitin na maging mouthpiece o instrumento, obra maestra, para i-present ang Kanyang kalooban. Para i-display ang Kanyang kalooban. Pag sinabing priest, tayo yung mga tagapagpahayag na mamamagitan sa Diyos at sa government, sa Diyos at sa hari.
At tayo yung gigitna para ang mga tao mai-usher balik sa kanyang mga kamay. Balik sa Panginoon. Kaya sabi niya, kaya dahil ikaw ay parang mga tupa na kung saan ay katulad ng kanyang mga eaglets, katulad ng agila na kanyang nilukuban ng malabay na pakpak ang mga eaglets. At tayo ang kanyang mga anak, ganun din sa Israel. Sabi niya, kayo, O Israel, ikaw ay labis kong sinisinta, labis kong minamahal. Doon niya pinadamas ang Israelita, ang kanyang mga obra maestra to represent Him. Sa bagong tipan, ang gustong ipresenta niya ang kanyang kalooban ay tayo. Sabi ng 2 Corinthians 3:2 at hanggang verse 3, tayo yung ang kanyang salita ay nasulat, hindi sa tabletang bato, kundi na isulat, na itatak sa puso ng tao, na nakikita ng lahat at nababasa ng lahat. So tayo po ang direct na nag-i-exhibit sa kanyang kalooban. Hindi papayag si Lord na hindi niya makita niyan. Kaya nga, talagang yung dreams natin, yung pangarap natin, yung ating mga pangarap, kung gusto mo ng pangarap ay matutupad, kailangan mo ng teamwork. Ibig sabihin ng teamwork, kailangan mo ng mga kasama. Kasi hindi ka pwedeng makapaglingkod sa Diyos nang hindi ka naglilingkod sa tao. O, di ba? Kailangan may banal na pagtitipon. Hebrew 10:25. Huwag nating kaligtaan na talagang huwag tayong lumayo sa mga banal na pagtitipon. Kasi doon natin matangkilik ang kanyang presensya sa ating kalagitnaan. Kaya doon natin, kaya nga kailangan po natin kasi ang dream natin ay dadaan talaga sa test. Maging sa Ephesians, sabi ng Ephesians, di ba doon, sinabi doon na fitted together, growing together, building one another. So sa madaling sabi, ang pinakamabilis na tayo po'y lumago ay yung interacting natin, makipag-interact tayo. Dahil mayroon pong participation ang mga nakapaligid na eksaktong tao sa buhay natin at matutunan natin paanong maging tapat. Kung paano ang Diyos ay nais niyang ayaw niyang ikaw ay mabigo. God never fails. Dahil siya ay hindi nambibigo na Diyos at dapat hindi rin natin siya biguin. Sa pamamagitan ng Sa pamamagitan ng paano ba tayong naglingkod sa tao. Kasi ang paglilingkod natin sa Diyos, i-exercise natin yan sa paglilingkod sa tao. I-exercise natin yan na ipadama ang ating obedience sa Diyos sa pamagitan ng mga taong nakapaligid sa atin. Ang ating faithfulness ay atin po yang i-display sa mga taong nakapaligid sa atin. Ang atin din pong submission ay atin din po yang ipapakita, i-exercise sa pamagitan ng mga taong nakapaligid sa atin. Kaya nga po, sa ating mga malaking pangarap, if you want not to be failure, kung ayaw mong maging failure sa iyong pangarap, sa iyong dream, kailangan mo nang maintindihan, ma-define mo yung right priority mo. Ma-define mo yan sa buhay mo. Kaya sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yan po yung ating priority. And all these things shall be added unto you. The word all these things means life is better than food, and body is better than our clothing. So yung life na ito yung priority. Our life is Him. Our life is Jesus. Sabi niya, He is our life. I am the life. Yun yung ating priority. At kapag ikaw ay buhay na buhay, bibigyan ka ng wisdom, knowledge, and understanding. At talaga naman, pag meron ka niyan, yung excellent spirit to do things para ikaw ay magiging prosperous,
Pag meron ka niyan, yan yung resulta ng paglaan natin ng tamang prioridad sa buhay. Hindi natin gagawing secondary si Lord. Gagawin natin siyang primary sa buhay natin. Pangalawa, yung patience. Yung ating pagkamahinahon, pagkamatyaga. Yung ating pagiging tiyaga. Kasi mga kapatid, daig ang masipag sa taong matyaga. Marami pong masipag, hanggang ngayon mahirap pa rin. Alam mo bakit? Kasi wala pong tiyaga. Lahat gusto instant kasi. Kailangan po magtiyaga para ma-develop o ma-discover ang ating creativity. At sa creativity na yon, magkakaroon ng formative, may tinatawag na formative stage. Ipoporma ang dapat maporma para yung molde na meron kang hinahanap ay ma-reshape o ma-shape ng eksaktong sukat ang iyong nais gagawin. Pangatlo, mga tamang tao. Gusto mo yung paligid mo, di ka mabibigo sa Diyos. Meron po tayong dapat gawin, i-exercise natin yan. I-exercise natin yan. Huwag mong i-isolate ang sarili mo. Huwag mong ilayo, huwag kang magsarili. Kasi ang salita ng Diyos sa Ephesians 2, fitted together, growing together, and building one another. Pag sinabi mong God never fails, you have to do your part. You have to respond, you have to believe, you have to trust God. Iyan po ang meaning ng God never fails. Kasi lagi na lang natin, bahala ng Diyos, di naman ako bibiguin. Kaya hanggang ngayon, di mo ba napansin, parang parang laging kulang. Pero kailangan mo ng tamang priority, eksaktong primary, right priority, yung patience mo, kailangan ma-develop, yung tamang tao, God-fearing people around you, kailangan po magkaroon ka ng mga God-fearing people. Ito yung mga right people na God-fearing. Hallelujah. Sabihin na lang natin na kahit sabihin mong wala sa Panginoon pero napaka-faithful ang buhay. Sabihin natin di kilala ang Panginoon pero ang ginagawa parang kilala si Lord. Wow, di ba? Meron namang talagang pansinin mo. Kailangan bantayan natin yan. Ang pinakalas, makakita ka ng tamang pananaw. Right perspective sa buhay. Yang perspective na yan, if you want God not to fail you, because we say na, Lord, you will never fail me nor forsake me. Yes, true. Di po talaga. Pero but, as a response doon sa Diyos na tapat, kailangan mo ng right priority sa buhay. Mangusap sa Lord sa iyo na siya ang uunahin mo. Pangalawa, pagtsatsaga, patience. Ang ibang version ng patience means, nakalimutan ko yung isang term. Pangatlo, ay walang iba, tamang tao. Pang-apat, tamang pananaw. Yung perception mo ba, yung pagsagap mo sa mga bagay-bagay, agad-agad nagkakaroon ng inward witness sa buhay mo na yung perspective na ito, yung pananaw mo na to ay comes from the lens of His Word. Comes from what God wants. Yan yung pananaw na yan. Comes from what God, comes the perspective that brings honor to Him. Brings glory to Him. Hallelujah. Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga po, yan sinasabi ng Proverbs 16, di ba? Na kailangan pong bantayan natin ang kamay ng Diyos, ang grasya ng Diyos, at ang kanyang pangarap dahil siya ay Diyos na may malaking pangarap. Dahil ang Diyos ay mas malaki o malaking pangarap, kailangan kang mangarap ng malaki din. At sa pangarap na malaki, para hindi tayo mapaya, you need to have this response from your heart to God na siya ang
una, pangalawa, yung patience mo, ma-develop ng gusto yan, ma-exercise mo ng gusto yan, malakaran mo. Pangatlo, right people, tamang mga tao, tamang paligid, tamang kasama. Pang-apat ay magkaroon ka ng pananaw na makapagbigay lugod sa harapan ng Panginoon at sa harapan ng tao. Yan po ang isa sa mga ingredients kung nais nating wag po mabigo. Bagkus tayo ay you will have a good success. Sabi ng Joshua chapter 1. God bless po mga kaabangers. Amen. Salamat, Pastor Dong, at salamat, Pastora Marivic. Sabi niya, bantayan mo ang kamay ng Diyos dahil malaki ang pangarap niya sa iyo. Yun. Amen. Ang ganda, no? Sinabi ni Pastor Dong, ang 4 P's. Kailangan meron kang right priority, right patience, right at the right people with the right people. And you must have a right perspective. Napakahalaga po niyan. Ang galing naman ni Hasmin. Alam mo, dito pa lang sa binabasa natin, notebook na, topic na. Salamat sa Diyos, mga ka-daily life sharing. Itong ating ginagawa ay, aral ng buhay. Yan, di ba, Pastor Dong? Aral ng buhay na, kaya nga sinabi, real life, Real talk. real people. Hallelujah. Ang galing, sumasagot na din si Pastor Samuel Ciruela. Priority first and foremost. Patience. Perfect timing of waiting. Sabi niya, perfect timing of waiting, collaboration, partner with God. Seek, knowing God, man of God, to be surrounded, dream with God. Amen po ba? Alam nyo, ang masarap dito, if you dream kasama ang Diyos, dream with God, yung pananaw mo lalong lalawak. Pero if your dream stuck with you, na-reach mo na ang ceiling mo. Pag na-reach mo na ang ceiling mo, hindi ka naangat. May ceiling na eh. Pag ganyan ka na. Kaya napakahalaga ang tamang pangarap na kasama ang Diyos at may pinapayagan kang magsalita sa buhay mo. Amen po ba? Hello, Casey Davis. How are you? Which part of America are you? Looking forward to have an interview with you also here at Daily Life Sharing. Yes, praise the Lord. Amen. Sabi ni Pastor Walter, Pastor, paano ba malalaman o mauunawaan na ang isang pananampalataya ang kanyang priority bilang isang tamang perspective? Wow. Nagtatanong yung pastor. Paano Alam niya malalaman? naman ang sagot. Habang ikaw ay nakikinig sa ating ini-interview, ha, pastor? Yes, amen. Habang ikaw ay nakikinig, pastor, lalo mong masasagot ang mga tanong. Oo. Sagutin mo na. Okay, so paano malalaman? Unang-una, 'di ba, yung apat na 'yon, kailangan po talagang malakaran. Amen. Kasi pag nalakaran mo 'yon, nahakbangan mo 'yon, saka mo masasabing, oo nga, Oo. now I know. Yes. O, 'di ba? Saka mo malalaman eh. O 'di ba? Halimbawa, may mga taong humahabol sa ginagawa ng Diyos sa iyo. Humahabol sa ginagawa ng Diyos sa iyo. 'Di ba? Tao nagpaplano, tao nagbabalak, ngunit Diyos ang nagpapatupad. Kung Diyos nga ang nagpapatupad, ni plano wala ka. O ni hakbang, di mo rin hinakbangan. So, lahat ng pangarap na natili lang sa area, nakahang, nakalutang. So, kailangan po talaga nahakbangan mo lang yung apat. Kusa, walang pipilit sa iyo. Kusa, walang pipilit. Ito ang maganda sa programa ng Daily Life Sharing. Real life, real talk, real people. Real stories po, mga ka-Daily Life Sharing, ang inyong maririnig. Mga totoong kwento na kapupulutan ng aral. May masamang balita. Ang pangit na balita. Pero nung dumating si Kristo Jesus, Gumanda. nagkaroon ng magandang balita. Pangit na balita noon, Mm. magandang balita ngayon. Yan. Walang pag-asa noon, may pag-asa na ngayon. Yes, Yan. di ba? At may nakuhang pag-ibig noon na bigo. Pero ngayon, Dumating Oo. ang tunay na pag-ibig.
Kaya God never fails. Ah, hallelujah. Hallelujah! Praise God! Parang may tanong pa, Pastor Dong. Alright, sige. Yes, there is a threshold that you will hit if you are not walking with God. Yes. Yan, tama po. Siya po ay nasa California. Oh, Pastor Samuel. Si Casey Davis ay nasa California. Yeah. Praise God. Ngayon, mga ka-daily life sharing, ang tema natin ay Love Never Fails. Yun. Isulat nyo nga sa comment box. Love never fails. At ikwento nyo na rin anong naranasan ninyo sa love never fails. Pag-ibig ba ng Diyos yan? O pag-ibig ng tao? I-welcome natin ang ating kaibigan, kapatid, kamanggagawa sa Panginoon, Daisy Callejas. Yo. Welcome po. Na ganon. Welcome po sa Real Talk, Real life. and Real People. Ah! Kamusta na po tayo dyan, mga kabangers? Ayan. Sa inyong harapan upang magpatotoo na ang pag-ibig ko ay kay Kristo. Wow, laga naman. Magpakilala. Never fails. Yeah, sige, magpakilala ka nga, Ate Daisy. Ako po si Maria. Maria po ako ha. Daisy Callejas. Ah. 63 years old na po ako. Uh-huh. Still single. Anong ibig mo sabihin ng single? Available or never? Never. 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 Very nice po. Kapitbahay nila, Pastor. Ayun. Sino pong mga magulang nyo? Tinang kayong magkakapatid. Ang nanay ko po, ang pangalan niya si Visitacion Calleja. Wala na po siya namayapa na po noong 2017. At ang tatay ko si Rodolfo, namayapa na rin po ng 1998. Oh, ilan kayo magkakapatid? 9 po kami magkakapatid. Siyam! Yes! Wow! Masipag po ang tatay ko. Isa po siyang Ilocano. Ilocano? Yes. Ilan kayong pang ilan ka? Pang-anim po ako. Oh, siya pang-anim. Pang-anim. Bunso sa babae. Madami kang supporter. Sige. hello. Yan, talaga naman. Kwento mo nga, ate. Saan ka nag-aral? Nag-aral po ako sa Marian College pero General Emilio Aguinaldo College na po siya ngayon. Nakapagtapos lang po ako ng 2 years course ng medical secretary. Oh, meron palang medical secretary. Nung panahon na yon, malakas ang medical secretary. Kaya ang naging boyfriend ko is doktor. Hindi na nahintay. Dinukot na yung sarili niya. Pastora Sally, hindi na hinintay Pastor Samuel, wala ka madudukot. Teka, ang bilis naman ng comment box ninyo dyan sa harap. Sabi ni Pastor Samuel, paganda ng paganda. Palatable ng pabata. Ano ba yun? Kay Kristo Jesus si Daisy. Yan. Sabi ni Campoy Rosalinda, ang pag-ibig ng tao ay may hangganan, pero sa Diyos walang hanggan at hindi nagmamaliw. Yan. Amen. Teka nga, nabanggit mo na rin lang yung boyfriend na doktor. Gaano naman kayo katagal naging 12 years po kami 12 years? Opo. Ni doktor? Yes. Pero estudyante pa lang po kami noon, high school. High school hanggang sa college kami. Tapos nagtrabaho ako. Siya patuloy pa rin ng kukuha ng medicine niya. Kaya lang po, may nangyaring disgrasya. Na-disgrasya ako, kaya gano'n na lang, hindi na kami nagkatuluyan. Anong ibig sabihin ng disgrasya? Huwag kang Nag- sasagot. Kusa ng dinukot, walang kahirap-hirap mag-interview. Sabi ni Pastora Mega, hello Ate Maria Daisy 8 ka-prayer warrior. Sige nga. Ibig sabihin, ano nangyaring na disgrasya? Na ano po ako, na-pregi po ako. Nabuntis ka. Opo, Siya, nabuntis po hindi ako. siya. Siya po. Nabuntis ka niya. Opo. Tapos nung nalaman na po ng tatay ko, nag-usap na sila ng tatay ko na pakakasalan niya ako. Tapos, nung umuwi na po siya sa bahay, hindi pala po maganda ang nangyari sa kanya doon. Sinampal po siya ng nanay niya. Siguro po, hindi nila ako gusto. So, given na po sa akin yun dahil, alam niyo po, nung, yun na nga, nangyari na sa buhay ko yun, sa panaginip po, nakikita ko na po na hindi na kami magkakatuluyan talaga.
Sa panaginip ko, pumunta ako ng simbahan. Kasama ko nanay ko. Mm. Nandun siya sa altar, kasama ang babae. Nakasuot na pangkasal. Umiiyak po ako. Kaya sabi ko, hindi kami magkakatuluyan. Tapos, kapag nananaginip ako, sabi niya, antayin mo ako sa Menayong Pilipino. Hindi na po siya lumalabas. Ibig sabihin nun, talagang wala na po. Oh, Ate Daisy, sandali, curious si Ate Lynn sa Sydney. Anong batch daw po kayo sa medical secretary? Ano po yun? 1986 yata. 1986? Oh. Kasi 63 years old na ako. 63 na po siya. Mukhang same age kayo. Sabi ni Ate Ula, Ate Daisy, dahan-dahan lang ang kwento para ma-excite lalo kami. Sabi tuloy ni Pastora Mega, wow, Doctor Secretary pala. Walang kahirap-hirap interviewin. Sabi ni Pastor Erica, katagal po. Walang forever, pero kay Jesus may forever. Amen. Sa madalit sabi, nabuntis ka. Ngayon, ilang taon na yung iyong anak? 37 years old na po. Oh, so hindi kayo nagkatuluyan. Kaya, ever since ba, Ate Daisy, hindi ka na nagkaroon ng boyfriend? Nagka-boyfriend po ako. Lapit may mic. Nagka-boyfriend po ako, kaya lang hindi rin po nag-work out. Mm. Parang ang mga guys sa akin, ilag na ilag po. Mm. Kaya hindi na po ako naghanap pa. Manghuhula po ako noong pastor. Nako, manghuhula. Oo. Nako, ano naman ang hinuhulaan mo? Ayun na nga So nanguhula ako. Hindi ko pa kilala si Lord noon. Manghuhula na ako. Siyempre, hinulaan ko yung sarili ko. Sabi ko, magkakatuluyan ba kami neto? Talaga lumabas, spade na 4. Nako, wag mo na sabihin. Wala. Wala po, talaga. Ilang beses yon ginawa ko, wala. Kaya maluwag na po sa puso ko. So, sabi ni Pastor Samuel, hindi kayo pinaglaban. Yun nga lang, yun ang malungkot po sa akin. Tuwing meron akong magtatanong sa akin, ganun. Yan po ang sinasagot nila, hindi kanya pinaglaban. Oh, sabi ni Pastor Rizal, sana yung Pilipino pala ang antayan na tagpuan ninyo, ha? Sabi ni Pastora Sally, ha, manghuhulang hindi nahulaan kung tapat si Guy sa kanya. Sabi ni Casey Davis, paktay. Wala na tuloy ako madukot, ate. Sa madalit sabi, hindi talaga kayo nga, ano? Hindi kami talaga. At hindi ka nadala dun sa second time? Nadala na po ako. Oh. Kaya, ang tingin ko, pag may lumiligaw po sa akin, ang tingin ko na sa lalaki, pare silang ice cream na madaling matunaw. Wow! Isulat nyo nga sa comment box. Ang galing yan eh. Ice cream ka ba? Kasi ang dali mong matunaw eh. Totoo, nawala na po. Pastor Dong! Meron akong bago. Ano? Ice cream ka ba? Bakit? Kasi pag nakikita kita natutunaw ako. Ayaw ko yung natutunaw niya. Pag-ibig, pag tumama ka ni naman, hahamakin ng lahat, masunod ka lamang. Ayun. Sabi ni Pastor Yogi, mahirap magmahal ng mamas boy. Mamas boy ba yun? Pwede po. Mamas boy po siya. Kaya naman pala. Mamas boy. Oo, pag-ibig, pag tumama kanino man. Hamakin ang lahat, masunod ka lamang. sabi, baka daw wala sa ref yung ice cream. Sabi ni Pastor Samuel, ice cream ka ba? Kasi ang dali mong matunaw. Nakakapanlamig. Sabi ni Pastor Marvic, para kang ice cream na bilad sa araw. Sabi ni Gabi, ice cream ka ba? Sabi ni Pastora Erica, katindi ng ice cream na yan. Tapos, Yun na nga po, hanggang sa yung, hindi na nga kami nagkatuluyan. Pero,
hindi naman po siya nagpabaya sa amin ng anak ko. Sinuportahan naman Opo, kayo. sinuportahan po kami. Mm, Mula nung nag-aral siya, hanggang sa nag-aral siya ng college niya, hanggang sa nagkaanak siya. Yung last na lang yung nagkaanak siya. Meron silang communication. na mag-ama. Opo. Magaling na naman pala. Sabi ni Pastor Walter, kaya nga po hula. Hu-hu. Ala. Ito ang namimiss natin sa daily life sharing. Ice cream, madaling matunaw. Tama, Pastor Salve, ang tagal mo sumulat eh. Ha? Anong flavor kaya ng ice cream na yan, Ate Daisy? Huwag mabili. Sabi ni Ate Leia, Strawberry. strawberry. Strawberry pa. Tingnan mo yung facial expression niya. Very patient. Ang mahalaga, ate, ay naging responsable naman pala Opo, siya. opo. Sa anak mo. Opo. Hindi lang siya sa'yo naging responsable. Hindi po. At So, nabalitaan mo, nag-asawa na lang, nagpakasal na siya sa iba? yun nga po, sa panaginip nakita ko na. Kaya niready ko na po yung sarili ko. Hindi naman pala daw. At saka, pastora, Mm. nagkita kami nung asawa niya. Oh! Yes. Uy! Doktora po yung asawa niya. Uy! Hindi sekretary. Hindi po. Tapos. Yun po, nakita kami. Matangkad na babae siya. Aha. At umupo kami sa table, kumain kami. Mm. Kaya lang di maganda po yung ginawa niya sa akin. Oh. Pero pinaubaya ko na kay Lord. Sabi ko, bahala ka na. Yun Ikaw po. ang first, siya naman ang second. Kasi siya ang original. Siya ang legal, kaya Oo, siya ang sabi ni legal. Sheila, anong klaseng ice cream? Rocky Road. Anong klaseng ice cream? Ube ice cream. Sige nga, anong klaseng ice cream? Hulaan nyo nga ang lahat yan. Kaganda naman Parang mas natutugma yung Rocky Road. Tama po. Rocky Road. Halo-halo ice cream. Okay, tuloy mo ate. Nung mga panahon na gano'n ang nangyari sa iyo, ano naman ang reaction ng magulang mo? Unang-una po, yung mga pamilya ko, nalungkot sila. Umiiyak po sila kasi hindi nila akalain na magkakaganon kami. Tapos yung tatay ko, alam niyo po yung tatay ko, lasinggero yan eh. Once na meron siya nabalitaan, pupunta yan sa bahay, talagang susugudin niya yun. Pero ang tatay ko, hindi niya po ginawa yun dahil yung respeto niya po doon sa lalaki, doon po sa akin boyfriend. Opo, hindi niya po Nako, ginawa. sumasagot yung pamilya natin sa Japan. Si Be Nakashima. Cookies and cream. Sabi ni Ate Rosemary Socias, nako, sabi ni Ate Rosemary Socias, dapat inilagay mo sa freezer para di natunaw. Sumasagot si Gabriel, pagkaing malamig, masarap sa tag-init. Ngunit pag pinabayaan sa init, nagiging sabaw bigla. Ice cream ba? Ayos to talaga si... O kaya, sabi ni Sheila, double Dutch, double hard. Wow. Sabi ni Ate Ula, mango flavor, medyo umasim. Ice cream, ampalaya flavor. Sabi ni Pastor Morris, ice cream na walang ice. Sabi ni sa Ate Evelyn, sumasagot chocolate dark na mapait. Sabi ni Rose Campoy, ice cream coffee. Kasi mapait ang pagmamahal, bitter ang naging resulta. Ayun, bitter po talaga. Kahirap mo daw palang managinip. At saka papastora, sa panaginip din po nakita, basta sa panaginip po lahat siya nagpakita. Kasi sa panaginip, sinundo ko siya sa school, tapos ang anak ko, nilagay niya dito sa kanyang likod, tapos naglalakad kami. Pero ang nilalakaran namin ay tinik. Eh sabi ko, hindi mag-workout. Kasi tinik problema. Kaya hindi na po talaga. So yun ang iyong yun ang iyong definition sa iyong panaginip. Okay. So si nanay hindi naging masaya. Kailan mo naman nakilala ang Panginoong Jesus? At ikaw ay umalis sa iyong panghuhula. Yun. Yun na nga po nung nakilala ko na si Jesus Christ. Nung dumaan pa rin po ako sa isang problema.
Sa isang problema may pa rin. problema ulit. Sa isang problema po ulit. Kaya doon, nung iniwan ko na yung panghuhula ko, iyak ako ng iyak noon. Hindi ko alam anong gagawin ko. Kaya doon ko nakilala si Jesus. At sabi nga, ang pagtawag sa iyo ng Panginoon ay dapat mapakinggan mo. Kahit na po sa dilim talagang makikita mo siya, mahanap mo siya, ang Diyos, kahit na tumatakbo ka, hahanapin ka niya. Kasi hindi lang ang calling niya for invitation, kundi bibigyan ka niya ng isang destinasyon na makakasama mo siya. Yun po. Nakilala ko siya. Naghahanap na po ako ng church noon. Diyan ako nakakita dito sa Miss Sapphire. Pagkapunta ko po doon, pumasok agad ako, iyak agad ako. Tapos, yung isang pastor doon, prophesy na po siya sa akin, nakalimutan ko lang kung ano yung sinabi niya sa akin. Tapos dire-diretso na po yun, hanggang sa yung mga kapatid ko na isama ko po sila. Yung nasa Sydney at saka to si Albert, nakasama ko po sila. May kapatid po kayo sa Sydney. Opo. Nasa Sydney po sila, Pastora Chacha, si Ate Eredolin. Sydney, Australia, sa Bexley po. Nanonood po yung kapatid ko. Batiin niyo po. Hello, Ate Milita and Peter and April. Maririnig niyo yung testify ko dito sa Kape at Pandasal. Ito po ang aming pastora, May, at ang kanyang may gwapong may bahay na si Pastor Dong. Napakasaya ng kanilang pagsasama. Naiinggit ako. Naiinggit pa. Anong ibig mong sabihin? Diba po? Praise God. Okay, ate. So, ano yung, nung na-encounter mo si Jesus, ano yung experience mo na masasabi mo na ito talaga ang kailangan mo? Si Jesus talaga ang kailangan mo? Yung na-experience ko po, yung talagang si Jesus ang kailangan ko. Bali po kasi, sa pangalawang pagkakataon, nung umalis na ako sa dati kong church, naghahanap pa rin ako ng church noon. Hindi ko akalain na ito ang matatagpuan ko, itong Hub of Christ na to, Paranaque. Naglalakad ako dito sa Green Heights Avenue, bibili po ako ng damit. Nakita ko po yung boutique ni Pastora Dash. Magaganda yung damit niya. Bumili po ako. Tapos, narinig ko si Pastor Carl na hindi siya pastor pa noon eh. Basta nagsalita siya ng pastor. Kaya tinanong ko siya, pastor po kayo? Hindi ako pastor, yung papa ko. Ganun po ba? Tapos andun po si Pastora Yogi. Sabi niya, invite ka namin. Sabi ko sa kanya, sige po, pupunta ako sa inyo. Pupunta po ako. Naghahanap na po ako ng church noon. Tapos nung nakikita ko na po kayo dyan sa City Hall, meron na kayong mga placard na Kape at Pandasal. Sinabi ko sa sarili ko na balang araw, tatayo ako dyan, maghahawak din ako niyan at maibabahagi ko sa mga tao. Alam niyo pa, Pastora, nung sa old church ko, hindi po ako ganon ka-active talaga. Parang tamilmil ako. Oo, parang ganon lang ako. Sabi ko nga, Lord, nagdadasal ako kay Lord na, Lord, bigyan niyo naman po ako ng masyasharean. Oo, nabibigyan niya ako, pero paunti-unti lang. Pero nung dito na nga ako tumayo sa City Hall ng Hub of Christ, doon na napakadami na. Binigyan niya na ako ng maraming kaluluwa na maihayag ang salita ng Diyos. Ganun po. Ayan. Talaga. Ate Daisy, ngayon ay dahil pinag-uusapan natin ay love never fails. Yung first love mo, it failed. First love, for 12 years, it failed. Pero yung first love, yung love never fails kay Jesus. Kwento mo nga yan, bakit natin nasasabi na love never fails pag si Jesus ay kasama? Bago mo sagutin, sabi ni Pastor Mega, mahirap daw po pala kayo matulog dati. Kasi kung ano napapanaginipan mo. Ilang taon daw po kayong naka-move on? Sa totoo lang, naka-move on ka na ba? Opo, naka-move on naman po ako. Sabi ko nga sa sarili ko, nung nabuntis po ako, sabi ko, 2 buwan ko lang to iiyakan, tapos na to. Sinabi ko po yun.
Talagang tinutuo mo 2 buwan lang. Talagang, kasi wala na po. Kahit iyak ko ng iyak, wala naman po magagawa. O, diba? Suko ko na lang, Lord. Kayo na po. Pinagkakatiwala ko na lang po sa inyo. Praise God. Okay, balikan natin. First love, it failed for 12 years. Pero yung love ni Jesus never fails. Kwento mo nga sa amin, Ate Daisy, yung journey ng iyong paglilingkod sa Panginoon. So, yung paglilingkod ko sa Panginoong Jesus, masarap maglingkod po sa Panginoong Jesus. Dito ko po naramdaman yung hindi ka napapagod. At sa tuwing uuwi ka ng bahay, magpapahinga ka lang, tapos pupunta ka dito sa church. Kasi ang kinakatagpo mo doon si Jesus eh. Di ba po, kinakatagpo mo siya. Tsaka pagka uuwi ako nung gusto kong madali akong uuwi dahil baka nag-iintay na sa akin si Jesus doon sa bahay. Kapag aalis naman ako, alam kong iniintay niya ako doon. Kaya doon ko nakita yung pag-ibig ng Diyos na hindi kailanman magfe-fail. Lalo na po yung ginawa niya sa buhay ko na hanggang ngayon, nandiyan siya lagi sa tabi ko. Sabi nga sa Psalm 23, kabutihat, pag-ibig mo sa aking di nagkukulang. Sabi pa nga niya siya ang kasama ko at magpakailanman sa kanyang tahanan ako mananahan. Yun po. Amen. Wow. Amen po. Mga ka-daily life sharing, nakaka-relate ba kayo? Isulat nyo nga sa comment box. My love failed. Sabi niya, for 12 years. But my love with Jesus, it never fails. Kasi I serve Him faithfully. Ako, my love with my boyfriend failed. 3 years lang yun ha. Ito 12. Dumating ito. Dumating. 3 months. 3 months, ang bilis, no? Pero, biyaya ng Panginoon, pinaglingkuran si Jesus. His love never fails. Amen. Pastor Dong, gaano kasakit ang kabiguan ng pag-ibig sa pananaw ng tao at gaano naman kaganda ang pag-ibig sa pananaw ng Diyos? Okay, so sabi ng Romans 15, di ba? Verse 4, na ang salita ng Diyos ganito, anumang nakasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin. So, kailangan bantayan talaga ang salita ng Diyos. Kasi doon, upang sa pamamagitan ng mga pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa salita ng Diyos o sa kasulatan, ay magkaroon tayo ng pag-asa. So, hindi, sa Diyos kasi, ang mga pagtitiis, o sometimes, sabi ng Deuteronomy 8, pinakain tayo, tapos ginutom tayo, upang malaman ng Diyos ang ating puso. So, pag ginutom, makikita mo di magandang balita yan. Pinakain ka, tapos ginutom, para lumutang ang totoong tayo. Ito yung sinabi niya sa ikatututo natin. Kaya tuturuan talaga tayo ng Panginoon sa mga pangyayari. Pero talaga pag ang Diyos talaga, no, pag pinahintulot, tingin natin sa mga pangyayari, pagkapahintulutan, hindi konsekwensya. Kasi ang consequence, tayo ang may gawa. Pero yung i-test talaga, yung ating genuine na dream, may mga pagtitiis man, pero ituturo talaga ng Diyos sa atin ang mga pagtitiis para matuto tayo at atin po talagang malasap ang yaman ng kahulugan ng salitang umaasa sa Diyos. Wow. Oo. Amen. Salamat, Pastor Dong. Napakaganda ng explanation niya. Nakaka-relate po ba kayo, mga ka-DLS? Tanungin ulit natin sa Ate Daisy. 37 years old na ang kanyang anak. Meaning, 37 years na siyang single mom. Ate, paano? Paano maging single mom? Kausapin mo ang mga single mom Paano na na-handle? nanonood ngayon. Paano Mga na-handle? single mom. Yung mga single mom. Paano ka naging single mom? Paano ako naging single mom? Yun na nga, tulad nga sinabi ko kanina, kaya ako naging single mom. Hindi kami nagkatuluyan hanggang sa tumayo ako bilang isang
father and mother ng anak ko. Kasama ko rin ng mga kapatid at nanay ko. Hindi nila ako pinabayaan. At ganoon din po yung ama ng aking anak. Hindi naman ako pinabayaan ang higit sa lahat. Hindi ako pinabayaan ng Diyos. Kasi natatandaan ko noon, nang nagbuklat ako ng Bible, sabi niya sa akin, ikaw pa ang pinakamamahal kong anak. Yun, narinig ko sa kanya yun. Kaya, yung pagiging single mom para sa inyo, kung ano man ang pinagdadaanan nyo ngayon, basta kumapit lang kay Lord at hindi kayo pababayaan. At ano lang, maging matatag lang kayo. Maging matatag lang kayo sa mga anak ninyo. Yung turuan. Bagamat ang anak ko, hindi ko nasasama, pero sa tuwing kami nagkikita sa bahay, nagpapalitan kami ng mga binabahagi sa simbahan. Yun po yung Praise God. praise God. Sabi ni Pastor Samuel, ikaw ngayon ay isa ng counselor sa mga broken-hearted. Huwag iyakan o tambayan. God has a better plan for your life. Tignan niyo po ang message na niya ngayon. Kasi naitawid na niya, nakalampas na siya sa napakaraming dagok ng buhay. Hindi halatang 63. Amen. Sabi ni Raquel P. Blanca, ako'y 22 years Na-failed. fails, pero ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kumukupas. Wow! Totoo po Sabi ni Pastor Yolanda Hiao, relate much. 23 years po akong naging single mom, but Christ is my shepherd. Wow. Ay, sumasagot ang mga single mom. Talaga naman. His love never fails. Amen, Amen. po ba? So, madalit sabi, ate, napakalaking participation ng parents mo, mga kapatid mo, na talagang nandyan silang lahat sa iyo. Nilalayan. Sige nga, sabihin nyo nga po sa mga nakikinig. Opo, masarap may pamilyang merong ano ba 'yon? Umaagapay. Umaagapay. Mm. Talaga naman nung nanganak ako, nanay ko, siya naglaban ng damit ko, nagluto siya kagad ng ulam para sa akin. Yung mga kapatid ko pumunta ng hospital. Pinuntahan nila ako. Siguro nakita ng nanay ko na siyempre andun yung awa eh. Mm-mm. Ang awa ng nanay andoon eh. Mm. Hindi ko alam, kapag pala natutulog ako, kasama ko yung anak ko, tinititigan niya ako. Oh. Kasi sabi niya, kawawa naman tong anak ko. Kumbaga sa isang piling ng saging, ikaw yung bulok. Oh, ilang taon yung anak mo? Ay, ilang taon ka nung nanganak ka? 28 po. 28 ka na. 28 na po. Mm-mm. Kaya, alam niyo po ba, hanggang ngayon, hindi pa siya nakikita ng lola niya. Oh. Hindi po siya nakikita ng lola niya. Lola sa isang... Sa side po ng tatay niya. Mm. Pero sabi ko naman po sa anak ko, sabi ko, sa tuwing mag-uusap sila, patawarin mo tatay mo. Mm-mm. Kung ano man yung hindi ka man niya naalagaan o ano, Opo. patawarin mo siya. Yeah. Kaya nagpatawaran naman po sila. At ganun din po ako, nagpakapatawaran kami ni Dr. Guerrero. Dr. Guerrero po yan. Yung, Sinabi na. yun po. Pinatawad. Yan ang mahalaga doon. Tama, nagpapatawaran. Kasi pag hindi daw natuto, balik ulit. Parang si Pastor Dong yan eh. Di natuto nung grade 1. Ipinasa. Di natuto nung grade 2. Ipinasa. Grade 3, ibinagsak. 2 beses siyang bumalik. Pag di ka natuto, babalik ka ulit para ka matuto. Ibang klase, Pastor Dong, napakahiwaga ng ganyang mensahe. Kaya napakahalaga na tayong lahat. Ngayon pa lang, matuto na tayo. Amen! Matuto na. Relate much din kasi yung nanay ko kasama ko sa panganganak ko. Ako yung nanay ko, hindi ako sinamahan mga anak. First time ko, nung mga anak ako kay Jed, ano ba ginawa ng nanay ko? Nung nalaman niya mga anak na ako, yung bahay namin naka-floor wax, binuhusan ng tubig. Ninervyos. Naglinis lang lagi. At saka niya sabi dun sa auntie ko, samahan niya sa ospital. Pinasamahan lang ako. Pinuntahan na lang ako pagkapanganak ko. Ninervyos siya. Naratol. Oo, Ninervyos. ninervyos niya. Nervous Oo. pala. Kaya Talaga. Sabi ni... kahit nandun sa bahay, ninervyos. Sabi ni Pastor Razali, let's go and move forward. Yes. Yan. Praise God. Ate Daisy, parting words sa lahat ng mga nakikinig para sa ating His love never fails.
para sa inyong lahat, lalo na po sa mga single mom, single dad, tuloy lang po tayo, tuloy lang natin ang buhay. Kahit wala na sila, tuloy ang buhay. Pero ang Diyos, kasama po natin yan. Amen. Sa Kanya tayo sumandal. Kung iba sumasandal sa pader, tayo sasandal tayo sa Panginoon. Wow. Hindi ba? Amen po. Amen. Salamat sa Diyos. Sabi ni Ate Kasing, Amen. Mother knows best. Yes. Praise God. Mga ka-daily life sharing, talaga naman, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Ang pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw. Ang awa mo ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y dakila, tapat ka't dakila. Ang pag-ibig ni Jesus ay tapat at dakila. Hindi nagmamaliw noon, ngayon, magpakailanman. Amen. Yes. Kaya nga ibinigay ng Diyos ang kanyang anak para sa iyo, para sa akin. Jesus for everyone. Amen. Amen. Pastor Dong. Oo, mga kapatid, mga kaabangers, sabihin man natin nagsusolo tayo sa buhay na atin pong mga kinakaharap, pero ang Diyos ay tapat. Hindi po siya kahit kailanman hindi kanya iiwan ni pababayaan man. Sabi ng Hebrew 12, ituon natin ang ating paningin kay Kristo na siyang talagang tapat at talagang buong hirap niyang hinarap ang kanyang mga kakaharapin na may kagalakan, na buong yung kahirapan na hinarap niyang may kagalakan para lang maipadama niya sa atin ang kanyang pag-ibig na di nagmamaliw. Oo, hanggang sa krus. Hinarap niya yun para yung bigat na sana tayo ang magdala o magbitbit o bubuhat. Siya na ang bumuhat. At siya yung sinabing, fix your eyes to Jesus, the author and the finisher of your faith. Yan po ang ating pong mensahe ngayon. God never fails. Kapag ikaw, sabi niya sa Hebrew 4:16 na huwag tayong mag-atubiling lumapit sa kanyang mahabaging trono, sapagkat doon natin masusumpungan ang kanyang kalinga at habag sa panahong ito'y ating kailangan. Ganyan po yun, Pastora Mayn. Kaya God never fails. His love never fails. Hindi tayo mabibigo sa kanyang pag-ibig pagkat sabi niya, love endure all things and love believe all things. Wow. Amen. Ang galing, mga ka-daily life sharing. Ako'y 100% naniniwala dyan. Dahil kung wala ang pag-ibig ng Diyos na inilagay sa puso ko, ayaw ko dito. Parang gusto mo, ayaw. parang gusto mo yata. Hindi na, wala ka klase. Nang dahil sa pag-ibig, Yo. sa kampoy ay mahal ko. Dahil sa pag-ibig ni Lord. Nang dahil sa pag-ibig ni Kristo Jesus, Yon. tayong lahat ay nakapagpapatuloy. Amen. Amen po ba? Magkakalayo man tayo ng lugar, subalit isa naman ang ating ginagawa. Ang pagkain natin ay ang salita ng buhay. Amen. Ang salita ng Diyos hindi nagmabaliw. Ang pag-ibig ng Diyos ay nanggagamot. At the love of God heals. Yan. Ang pag-ibig ng Diyos ay gumagamot ng lahat ng sugat. Yan. Ang pag-ibig ng Diyos ay napakahalaga sa iyo at sa akin. Kaya mga ka-daily life sharing, muli hanggang dito na lamang po muli tayo. Kaming lahat ay nagpapasalamat sa inyong lahat. At meron pala kaming announcement sa inyo. Magkakaroon tayo ng morning devotion. Si Pastor Dong ay nagre-recording po siya ng mga teaching. Ito ay series ng teaching at isasalang po namin ito ng Monday next week yata. I-announce po, abangan niyo po ang mga announcement. Magtuturo po si Pastor Dong tuwing umaga. Alagang abangan natin ang mga napakagandang ginagawa ng Diyos. Amen? At isama niyo sa panalangin,
dahil ang visa naming mag-ina ni Pastor Hadassah ay na-approve. Papunta po kami ng Ethiopia at napakalawak ng ipinagagawa ng Panginoon sa aming mag-ina doon. Yan lamang po, tayong lahat ay manalangin. Amen. Salamat po, Lord. Salamat sa mensahe ngayon na kahit kami nag-iisa, kahit kailan di mo kami iniwan. Kung mag-isa man ang isang tao, Lord, hindi siya tuluyang nag-iisa pagkat ikaw ang kanyang kasama at nilagay mo sa buhay, sa paligid ng isang taong nag-iisa, ang mga tamang tao para may katimbang buhatin ang mga mabibigat na dinadala niya sapagkat ganyan kakatapat sa mga taong nanalig nagsuko ng buhay sa iyo. Kaya salamat, Lord, sa iyong katapatan. Salamat sa iyong mga salita na iyong pinahayag sa amin upang malaman namin ang dapat naming malakaran, ang dapat namin na masundan ang iyong kalooban. Salamat, Lord. In the name of Jesus, salamat din sa pagpapala mo sa mga buhay na mga nanonood ngayon. Salamat, Lord, sa mga buhay nila na pinagpala mo sila upang maging pagpapala sa mga bansa-bansa. Sa pangalan ni Jesus, lahat magsabi ng Amen. Salamat po, salamat Ate Daisy. Masaya Salamat, ka, Ate masaya Daisy. ka, nakapagpatotoo. Yes, masayang-masaya po ako dito sa Daily Life Sharing. Yan, Yes. sige, mag-invite ka. Kayo mga kabangers, ha? Dito sa Daily Life Sharing, walang tapon na salita. Yan. Ang patungkol sa Panginoon, talaga naman ibibigay sa inyo. Yes. Ano man ang mga sitwasyon ng buhay natin, ang Panginoong Jesus ay laging naririyan. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Kaya mga Daily Life Sharing, real talk, Amen. real people, especially real people ang naririto. Ha? Amen. 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 Kaya ngayong Sabado, we are inviting you once again sa ating conference, sa ating simbahan, Cultivate to Activate. Abangan natin ang mga napakagandang tagpo sa simbahan. Amen po ba? At kami ay sa Silang Sunday sa Silang Cavite, from expansion to extension. To impact. From expansion to impact, sabi ko, wrong. At sa Pistang Kristiyano, 37th year anniversary sa, ano yung pangalan ng simbahan? Love Fellowship Fellowship. International, Kalumpit, Bulacan, 3 p.m. Kasama naman si Pastor Dong Campoy. Yun lamang po, maraming salamat sa inyong lahat. Bless us all. God bless us all. Bye. Thank you.